Grabe no. Katong gigahapon nga gibuhat ni Senator Chis Escudero nga wala niya gipirmahan ang kining contempt order. Nakita nato kung unsa ang panindugan ni Chis Escudero. So balimbing yun yung tawhanan ni unsa may masulti na muna, boss. As a Senate President, dapat ang iyang himuon impartial siya. Wala siya kinikilingan. So ang nahitabo, syempre under the Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, na ang kaubanan niya dito si Senator Bato de la Rosa, si Senator Contagig, Senator Cayetano. So nakita nila mismo nakita ni Senator Bato de la Rosa ang mga inconsistencies sa iyang pagpanubag nga dili kaayo concrete og tinuod ang iya. So ginapatuyok-tuyok lang yun ang maong pagpanubag niya. Siyempre, naanay mga discernment, naanay kalalumon na po si Senator Robin Padilla kagahapon. So nahitabo, nagkaroon og majority sila gi-contempt yun niya si Lacanilaw. Kay tungod halata mo kay nga nagbinakakit si Lacanilaw. Muna dapat ra gyud nga gibuhat ni Senator Bato nga i-contempt to kay harapan naman pud ang ilang pagbinakak, di ba? So with due respect nga as members of the Senate in the Committee of Foreign Relations, so si Chis Escudero as Senate President, unta iyang ginatimbang. Mapadayag naman inoon siya nga nahimo siya inoon nga bias. Mao gyud tinuod. Labi na kagabi nga wala niya gipirmahan ang contempt order katong kang Lacanilaw. Gani iya pa noong gipagawa. So makita nimo karon nga ang amahan iya yung gipadayag karon kinsa gyud ang tinuod nga genuine. Genuine ang ilahang pagpanerbisyo sa katawhan og ning ulahing mga nakita nato karon nga ang tanan nga mga Pilipino wala gyud natulog. Mo gyud tinuod gyud na. So nakita nato kung unsa ang panindugan ni Senator Chis Escudero, no? Giguba niya ang ilahang ang ilahang pagka Senado kay sa part sa Senado ulaw ka ito ila Bato limang ka gi-contempt order na i-contempt pagkahuman si Chis Escudero nga mao ang Senate President gigamit niyang iyang katungod o iyang authority nga dili niya pirmahan nga klaro naman kay nga nagbinakak sila sa committee hearing nga gibuhat kagahapon, di ba? So ang kagahapon nga second hearing mahitungod to kang Tatay Digong sa illegal sa ilang pag-aresto. So mao to kagahapon mga inconsistencies nga ginahimo ni Lacanilaw. Lakip na pod kagahapon gipadayag ang ilahang walay tarong nga coordination, ginapadali-dali gyud nila ang paghimo sa document. Nalimangka nga gi-arrest ilang gikuan si Tatay Digong on March 11, pagka March 12 pa, pagka ugma nga naa dito sa Hague, nga katong si Prosecutor Padulyon in behalf sa Secretary of Justice nga si D nga OIC, naghatag sila og katong letter of confirmation. So meaning planado na nila, ginapadali-dali, gina-shortcut yun nila. So karon gipangutan na pod si Major General nga bagong promote nga si Torre. Siyempre by command responsibility. Tinukluray naagyod kang Romel Marbel ang PNP chief. Pero tanawa na booking lagi hapon si PNP Romel Marbel nga iyang gikuan dito sa transnational sa Lacanilaw nga naghatag directive sa iya. Pero sa Lacanilaw ni deny. So pagbalik sa iya makita nimo gisalo na po siya ni Secretary of Justice sa Buying Remulla nga lalimang ka naa na karon sa SOJ mauna noon ang SOJ para lang sa legal nag-appeal naman no regarding sa decision. So may kalambigitan sa iya nga it is in the office of the President kung dito ni sa PNP o sa DILG. So makita nimo karon ang mga katawhan na minaw
nagdesisyon gyud nila ha, ang ila karon mga pagpanimalos panahon karon sa umaabot nga Mayo 12 ilang makita, ilang iboto ang tinud-anay gyud nga adunay kasing-kasing nga panerbisyo para sa mga Pilipino. Mao gyud straight PDP laban ta ha, kay mo na gyud yang ato ang chance nga ipakita nato nga mudaog gyud ang ato ang mga kandidato. Mora na ha.